Kakayanin mo bang sumakay sa isang lumang elevator sa ospital kung saan bawat paghinto ay may kasamang kaba at hindi mo alam kung sino o ano ang kasabay mo sa loob? Hello everyone! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Ngayong gabi, pakinggan ang liham ng isang nurse na nakaranas ng isang elevator na hindi lang basta naghahatid, kundi may mga iniiwang hindi pa handang bumaba. Ito ang kwento ni Rose. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Rose at ang karanasan kong ibabahagi sa inyo ay nangyari noong nagtatrabaho ako sa ospital bilang nurse. Isinusulat ko po ito dahil kahit ilang taon na ang lumipas, malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye. Lalo na tuwing may naririnig akong tunog ng elevator na biglang humihinto. Sa ospital kung saan ako nagtatrabaho noon, may isang lumang elevator na bihira ng gamitin. Dalawa ang elevator sa gusali. Ang bago, mabilis at maliwanag, at ang luma, makitid, mabagal at may ilaw na parang laging malapit ng mapundi. Ang lumang elevator ay kadalasang ginagamit lang kapag puno ang bago o kapag may emergency. May hindi opisyal na usapan ang mga staff tungkol dito. Kapag may choice ka raw, huwag mong sasakyan ng luma, lalo na raw kapag madaling araw. Night shift nurse po ako noon. Isang gabi, bandang 2:00, galing ako sa 5th floor at kailangan kong bumaba sa ground floor para kumuha ng gamot. Sira ang bagong elevator dahil may maintenance, kaya wala akong choice kundi sumakay sa lumang elevator. Pagbukas ng pinto, agad kong naamoy ang amoy ng lumang bakal at antiseptic. Tahimik sa loob, walang CCTV, isang salamin na medyo kupas ang itsura. Pindot ko ang G at dahan-dahang nagsara ang pinto. Habang pababa, napansin kong huminto ang elevator sa 3rd floor. Hindi ko pinindot ang button na iyon. Akala ko may sasakay. Bumukas ang pinto. Walang tao. Pero may kakaiba. May wheelchair na nakatigil sa labas, nakaharap sa elevator, pero walang nakaupo. Ilang segundo akong nakatingin doon. Walang gumagalaw. Maya-maya, kusa ring nagsara ang pinto. Nang makarating ako sa ground floor, pilit kong kinanimutan ng nangyari. Pero hindi pala iyon ang huli. Sumunod na mga duty ko, napapansin kong tuwing sumasakay ako sa lumang elevator, laging humihinto ito sa 3rd floor. Minsan bukas lang saglit ang pinto. Minsan mas matagal. Pero wala pa rin akong nakikitang tao. Isang beses, may narinig akong mahinang ubo mula sa likod ko habang nasa loob ako. Napalimon ako agad. Mag-isa lang ako. Nanginginig na ang kamay ko pero pinilit kong maging kalmado. Nurse ako. Sanay sa pagod. Sanay sa stress. Hindi ako pwedeng magpanik. Isang gabi, mas tumindi ang karanasan. Bandang 3:00, pauwi na sana ako. Sumakay ulit ako sa lumang elevator. Pagpasok ko, may babaeng naka-hospital gown na nakatalikod sa akin. Payat siya, mahaba ang buhok at may suot na tsinelas ng pasyente. Akala ko pasyente siyang naligaw. Hindi siya humarap sa akin. Tahimik lang siya. Pinindot ko ang ground floor. Habang pababa, bigla niyang sinabing, "Miss, pababa rin ba kayo?" Mahina ang boses niya, parang hirap huminga. "Opo," sagot ko. Tahimik ulit. Huminto ang elevator sa 3rd floor. Bumukas ang pinto. Hindi siya bumaba. Nakatayo lang siya. Nakayuko. Bago sumara ang pinto, sinabi niyang, "Dito po ako naiwan." Kinilabutan ako. Nang muling umandar ang elevator, bigla kong napansin sa salamin, wala na siyang refleksyon. Dahan-dahan kong lingon. Wala na siya. Pagbukas ng pinto sa ground floor, napaupo ako sa sahig sa sobrang takot. Kinausap ko ang senior nurse kinabukasan.
Hindi siya nagtaka. Ang sabi lang niya, sa 3rd floor siya namatay. Doon ko nalaman ang katotohanan. May pasyente dati sa 3rd floor. Babae, matagal naka-confine. Isang gabi, sinubukan siyang ilipat ng ward. Nasira raw ang elevator. Naipit siya sa loob ng matagal. Hindi na raw siya umabot ng buhay. Mula noon, may mga nurse raw na nakakita ng babaeng nakagown sa lumang elevator. Palaging pababa. Palaging sa 3rd floor humihinto. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-request akong ilipat ng shift. Hindi na ako muling sumakay sa lumang elevator. Pero hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa ospital at nakikita ko ang lumang elevator na iyon, napapansin kong minsan nakabukas ang pinto sa 3rd floor, kahit walang pasyente. At palagi kong iniisip, baka may naghihintay pa ring makarating sa baba.